Yung mga pre, kamusta kayong lahat? Ako nga pala si TPC at ngayong araw, magbabalik tanaw lang tayo and at the same time, magkakaroon tayo ng deep analysis sa kanta ni QC na Ang Ganda Mo na para sa akin, no, isa sa mga pundasyon kung ano ang music industry sa kasalukuyan. Hindi maitatanggi no, na ang kanta ni QC na Ang Ganda Mo, masasabi na nating isa sa mga OPM classics na hindi na malalaos. Wala nang cheche bureche mga pre. No? Simulan na natin. Tinitigasan na naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. Dito pa lang sa first part mga pre, no? Ang sabi na dito, tinitigasan na naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. Kumbaga, pinapakita ni QC dito, no? Inaanunsyo niya sa mundo yung kanyang honesty, diba? Kasi maraming tao na hindi honest sa sarili nila, no? Hindi nila magawa maging vulnerable sa kung ano yung totoong emosyon na nararamdaman nila, no? O kung ano yung nangyayari tungkol sa kanila. Pero dito si QC, sa start pa lang ng kanta, wala nang paligoy-ligoy pa, sinabi niya agad kung ano yung nangyayari sa kanya sa kaloob-looban niya, no? Pinapakita dito ni QC ang vulnerability niya, hindi lang bilang tao, kundi bilang artist, no? Suso mo na napakalaki parang pakwan. Bote ang iyong katawan, ako't mong malaman. Suso mo na napakalaki parang pakwan, bote ang iyong katawan, puwet mong malaman. Dito, makikita natin na si QC, no, mahilig siyang gumamit ng metaphors, no. Dito makikita natin no, na si QC na-appreciate niya rin ang paggamit ng imagery pagdating sa pagsusulat, no. Kasi kaysa sabihin niya na ang laki ng ano mo, ng dede mo, 'di ba? For the sake of the listeners, no, para ma-visualize sa mga listeners kung ano ba yung nakita niya nung araw na yon, kinumpara niya to sa isang bagay na vividly may imagine mo yung bagay na yon, no. Suso mo na napakalaki parang pakwan, 'di ba? Bote ang iyong katawan, tapos yung puwet mo malaman. Kumbaga, isang kinig mo lang, no, meron siya nabubuong imahe sa utak mo. Tuloy natin. Pwede ka bang maikama pagtapos mo dyan? Pagkatapos maginuman magbabanata. Pwede ka bang maikama pagtapos mo dyan? Kumbaga si QC, naniniwala siya sa kahalagahan ng consent, mga pre, no? Naniniwala siya na hindi lang basta dapat may mangyari agad-agad sa atin, no? Kung okay lang daw. Kasi, tingnan mo, makikita nyo pa yung sa wordings niya, no? Sa language na ginagamit niya, nandoon yung respeto. Pwede ka bang maikama pagtapos mo dyan? Pwede ba, di ba? Hinihingi niya yung approval ng babae. Kasi kung hindi i-approve, di ba? Edi walang gagawin si QC. Dito natin makikita na si QC he's a man of gentleness, mga pre, no? Yeah, tuloy natin. Iitsak ka sa kamatuloy ang tuhugan. Para kang tinapay, pili ko ang palaman. Dito maraming controversial tong mga lyrics siya dito, no? Kasi sabi, ang bastos naman yan. Pero dito masasabi natin, no, na si QC noon pa man, no, tinutulak niya na yung boundaries of writing. Kumbaga, binabangga niya yung norms dito sa Pilipinas, no, na pag sarili nating lengguwahe yung ginagamit, masyado tayong nandidire, di ba? Ang bastos naman yan. Pero malaya tayong kumakanta ng mga bastos naman na kanta paggawa ng mga banyaga. Kunwari, yung kantang 7 Days si Jungkook, di ba? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every second, every minute, every hour, we'll be fucking all night. Kumbaga, pre, segundo, minuto, Monday hanggang Sunday, pre, maggaganunan, tapos sinasayaw ng mga tao sa TikTok, tas okay lang, hindi sila nababastusan, di ba? Pre, Sunday, pahinga ng Diyos, di ba? Pero okay lang sa atin. Kasi hindi natin lengguwahe yung ginamit. Pero pagdating dito, sa kanta ni QC, ang reaksyon ng mga tao, ang laswa, kabastusan. Pero hindi, pre. This is just lyricism, no? At during its time, no, na nilabas to, para sa akin, isa siyang matapang na kanta, no, na bumabangga sa norms. Tuloy natin. Tinitigasan. Pag dumadaan ka sa aking harapan, di ko malaman kung paano ba kakalagan aking nararamdaman, dami ko ng dahilan. Di ko malaman kung paano papakawalan ang pinakamatigas na burat sa Pilipinas pati na sa Asia. Dito mo makikita, no, yung confidence ni QC sa sarili niya, no. Wala namang sanctioning bodies na nagsusukat, no, kung kanino ba ang may pinakamatigas na burat, diba? Pero si QC, kahit pa walang gano'n, no, confident niyang naimungkahi sa mundo na, yo, itong dala ko, ito ang pinakamatigas sa Asia. Ito yung pinakamatigas dito sa specific part ng globo natin. Tuloy pa natin. Tinalo ko pa ang punong nara, kaya naman hindi ito magkasya. Talagang ang galing ni QC talaga, no, pagdating sa mga comparisons na magbibigay ng malinaw na image sa'yo, no, or magde-describe sa isang bagay na talagang magagrasp mo siya. Kumbaga, yung paglalatag niya ng konteksto, sobrang linaw na ito yung lacking yung ibang writers, mga pre. Sa buking ina mo, napakaganda ng pagkakagawa sa'yo.
napapamura na lang siya sa appreciation niya, sa nakita niyang ganda. Dahil mga mata mo nabihani sa iyo, kapakita ko lang naman na tinigas na po. Ay, miss, oo nga pala, nananaginip ako na nakahubad ka na sa... Dito sa part na to mga pre, no, na-appreciate ko rin to. No? Kasi sabi niya, ay miss, oo nga pala, nananaginip ako na nakahubad ka na. Kumbaga, sobrang sobrang open niya, no? Sobrang vulnerable niya pagdating sa kung ano talaga yung tumatakbo sa isip niya. No? Hindi siya nag-aatubiling ipaalam doon sa babaeng nakita niya na nagandahan siya, no? Na napanaginipan kita. No? Sobrang nagustuhan ko yung nakita ko to the point na napapanaginipan kita. Ganun kadalas tumakbo sa isip ko. Nakahubad ka na sa kama ko, magpapatuho ka na ba? Naninigas na to, di ito maexplikas. Sa kama ko, magpapatuhugan na ba? Naninigas ng tuhod, di ko ma-explica. Kumbaga, sinasabi niya dito, nandito pa rin yung sa consent part, di ba? Napaka-consistent ni QC pagdating sa pagtatanong, no? Kung okay na ba, gawin na ba natin? Yan ang gusto ko sa Pilipinas. Dito, ang ganda rin ng part na to, no? Yan ang gusto ko sa Pilipina. Kumbaga, bungad pa lang na second verse, no? Mararamdaman mo na si QC proud sa lugar na pinanggalingan niya. And meron siyang appreciation sa sariling beauty ng kababayan niya. Napapadala ako sa mga ngiti niya, sa mga binti niya, napakaputi niya, na parang artista, sana magpatira. Mamaya pag wala nang ginagawa, magpapakatrina, halili ka ba mamaya? Sige, sayaw ka muna, basta huwag ka mahiya. Dito makikita natin yung context sa oras na itong mga panahon na to, no? Magpapakatrina halili ka ba mamaya, in reference to doon sa naganap na skandalo noon, no? Way back. Dito natin ma-appreciate, no? Na ang mga kanta, pre, no? Isa siyang art na nagpe-preserve ng time. Kumbaga, kung gusto mo maibalik yung sarili mo, no? Sa certain timeline, diba? Minsan, makinig ka lang ng music, no? Mababalik ka sa kung ano-anong point ng buhay. Technically, parang ang time machine ng mga kanta eh. At itong kanta ni QC ay isang malinaw na example na ganun talaga ang epekto ng music sa atin. Sanay ka na siguro kahit di nakahiga. Alam mo naman na lalaki lang ako, dami kong pinahiligan pero puki mo gusto, romance. Ibang klase yung dedication ni QC dito sa certain individual na to. No? Talagang gustong-gusto niya yung tao. Sahin kita na para bang si Hayden ko, bibigay sa'yo lahat, ipapakain ko sa'yo. Dahil sa'yo lang ako unang tinigasan, sa'yo ko lang puputok pag ako ko'y nilabasan. Yung loyalty, pre, hindi mo yun makikita sa iba. No? Yung loyalty, grabe. Nakahubad na tayo parang si Eva at Adan. Reference naman to sa biblical, no? Biblical reference naman from QC. Ang wide ng knowledge ni QC pagdating sa current events or historical events, 'di ba? Grabe lang talaga yung niya. Yung references niya, pre. Tinitigasan, pinalaman niya ang burat ko. Mali yung lyrics na to, no? Ang totoong lyrics dito, pinalaman niya raw. Pinalaman niya raw yung niya. Tiningit sa pagitan ng suso. Dito naman natin makikita yung galing ni QC pagdating sa storytelling, no? Ibang klaseng naman to, form of writing. Kasi marami nagsusulat na punong-puno ng metaphors, 'di ba? Pero ibang genre din ang storytelling pagdating sa pagsusulat. Dito may sequence na ng mga pangyayari, no? Nilalahad na ni QC yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pinasok sa bunganga sinipilyo, Sinipilyo, yung imagery, pre, nandun pa rin, no? Kumbaga, malinaw mong navivisualize kung ano yung nangyayari. Nasagad niya pa hanggang sa dulo. Hanggang ako ay labasan, ipuputo ko sa kanya, higupin ang laman ng mga batang hindi pa isinisilang. Gusto ka na, kaya ngayon ako'y awitan. Ang galing din niya sa metaphors, no? Kumbaga, kaysa sabihin yung isang word, no, sa kung ano talaga yung word na yon, kaya niya rin talagang gawin na i-describe to sa paraan ng hindi nababanggit yon pero malinaw sa'yo kung ano yung pinaparating nyo. Mga batang di pa isinsilang, pre, sinong gumagamit ng ganyang metaphor para tukuyin yung bagay na alam na natin, no? And once again, consistent dito yung niya, yung storytelling niya pagdating sa pagsusulat. Nang kahit anong kaya mo, kung gusto mo, sumayaw ka parang GRO. Ipakita sa mundo na napakaganda mo, napakagaling sa kama, di na kailangan ng ho. Dito naman na-appreciate ko lang, no, na nang e-encourage siya sa isang babae, no, na maging confident ka sa sarili mo. Kumbaga, i-appreciate mo yung sarili mo. Ipakita mo sa mundo yung na napakaganda mo, di ba? Si QC, isa siyang empowering na tao. Nakaka-empower siya magsulat. Kamukha mo si Bea Alonso, di kita pagpapalit kahit na mamatay ako. Still, yung loyalty niya nandiyan pa rin sa lyrics. Basta mga ako sa akin, patitigasin ako. Bitch, Ganon siya ka-expressive sa kanta niya. Marami magsasabi na, ano ba yan? Ba't may mura pa? Minsan, kailangan yun sa kanta eh. Kasi ang kanta art, no? Isa siyang art of expressing yourself. At minsan sa pag-express ng sarili mo, hindi mo may iwasan na gumamit ka ng mga profanities, no? Kasi
Ganun talaga eh. Sa sobrang burst of emotion, mapapabanggit ka na lang ng mga ganitong words. Gaya na to. Bitch, Yeah. Titigasan na naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda Last chorus ako'y yun, napatanga. Appreciate na natin yung Puso mo na greatness na to. napakalaki parang pakwan. Buti ang iyong katawan at kwet mong malaman. Legendary song. Shoutout QC mga pre. At yun na naman yung video na to mga tol. Salamat sa pagsama sa akin sa lyrical analysis ng kanta ni QC na Ang Ganda Mo. Yun na mga pre. Sheesh.